Yes, Lord. Thank you, Lord, sa natapos naming Word of God. Ayun natin ang ating pastoral charity kadad. Palampakan muli natin ang ating Diyos sa kanyang mabuting mensahe na nahatid about faith, the faith of Abraham. Talagang walang kapantay yung faith ni Abraham na ibinigay niya kay Lord. Buong puso siya nagtiwala. At ngayon naman, masasaksihan din natin ang halos ganon ding faith, 100% din. Sa giving naman tayo. At sa giving, dito, kumukonekta tayo sa blessing ni Lord. Di ba po? Kung gaano bless si Abraham ng ating Panginoon, ay yon, isa tayo sa mga descendants ni Abraham. Di ba po? Kaya we are blessed din. Yun po ang verse po natin sa giving sa araw na ito ay hango sa Mark 12, verse 41 to 44. Pinapaganda po itong the widow's mite, that she gave everything sa giving. Kaya Jai, meron po tayong mapapanood na maiksing clip. Ito po yung pinaka-verse, the widow's offering. Panoorin po natin para madama natin kung ano yung nangyari. Jesus sat down in the opposite place and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Walang sounds yan. Many rich people threw a large amount, Yan ang kailangan, walang sound. but a poor widow came and put 2 very small copper coins, worth only a few cents. Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put everything, all she had to live on." Amen. Praise God. God bless us. Ayun po yung pinaka-verse na yun. Purihin ang Diyos. Ayun po yung pinaka-verse. Mark chapter 12, verse 41 to 44. Basahin po natin. Nandiyan po ba? Basahin po natin ang sabay-sabay. Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd, putting their money to the temple treasury. Many rich people in large amounts, but a poor widow came came and put into very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into a treasury than all the others. They all give out of their wealth, but she out of her poverty put everything and all she had to live on." Amen. Praise God. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Yes, Lord. Once again, Panginoon Lord God, maraming salamat, Lord, sa privilege at pagkakataon, Lord, na maghayag ng iyong salita, Panginoon Lord God. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon Lord God, as an empty vessel, Panginoon Lord God, upang iparating, Panginoon Lord God, ang iyong mensahe para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon Lord God, na ang salitang ito ay tumatak sa puso ng bawat isa at aming may isa pamuhay, Panginoon God. In His name, Amen. Thank you, Lord. Yun. Kung si Abraham, 100% din ang faith o pagtitiwala sa ating Panginoon, itong bagong babae ay ganun din. According sa kanyang pagbibigay at namasdan ng ating Panginoong Isus, doon siya kinalugdan ng Panginoon na out of her poverty, ibinigay niyang lahat. Mahirap po itong widow. Balo, di ba po? Siyempre wala siyang katuwang sa buhay. Siguro wala pa siyang anak buhay. Wala na siyang asawa, balo na. Praise God. At yun, nagkataon na yung the day of Sabbath, yung act ng pagbibigay as a worship, nakita siya ng Panginoon. At walang, alam ng Panginoon, wala namang may tatago sa Panginoon, na
Yung 2 coins na lang, yung natitira sa kanya, yun lang yung meron siya talaga. Pero, ibinigay niya ng buo, lahat. Kumbaga, wala na siyang para gastusin, para bukas o pambili man lang ng pagkain. Kumbaga, yung trust sa pagbibigay with love ay nakita ng Panginoon sa babaeng balong ito. Tayo po ba? Kaya po ba nating magbigay ng 100% sa Diyos? Amen. Sa tunay na buhay, mahirap po. Yung buong sahod mo, kaya mo ibigay. Di ba po? Ang hirap, no? Sa totoo lang, yung 10% nga, minsan nahirapan pa tayo. Di ba po? Praise God. So, paano tayo magiging faithful Amen. sa pagbibigay? Tulad ni Abraham, binigay niya ang kanyang buong anak, yung as an offering. Tayo, kaya po ba nating magbigay sa Panginoon? Dito tayo sa giving naman. Sabi po sa Malakay 30, Malakay, opo, ito yung pinakagasgas ng sa pagbibigay. Dali natin yung ikapo natin ang buo, sabi doon ng Panginoon. Yun yung instruction ng Panginoon. Na ganun din kay Abraham, may instruction din ng Panginoon kung bakit siya pinagpala. Ang way lang para pagpalain tayo ay yung pag-obedient natin kay Lord. Kaya, kung doon sa Old Testament, binanggit itong pagtalakay sa usaping pera ay sensitibo to. Kaya tayo mga na siguro may mga baguhan dyan. Pero alam naman natin ito lahat. Yung salita ng Diyos, di ba, ay totoo. Yung Malakay 30 pinag-uutos ng Panginoon sa Old Testament. Pero ngayon, New Testament na, kumbaga sa Old Testament limitado, obligado, magbigay tayo ng ikapo. Yung mga tao noon, talagang obligado. Pero ngayon, namumuhay na tayo by grace. So, kumbaga noon, unang panahon, kahit yung binibigay nila, dapat ngayon, mag-level up na tayo, di ba po? Praise God. Kung naunawaan po natin yung mag-level up, lahat ng bagay nag-level up na eh, yung mga gadget. Meron pa ba kayong keypad na cellphone? Meron ba? Brad, mag-level up ka na. May tuksuhan daw ngayon eh, yung 3 mata na maganda. Praise God. At yun, totoo nga, ang dapat nating i-level up, para mag-level up din yung blessing ng Lord sa atin, ay yung ating pagbibigay. Amen po? Amen. Paano natin i-level up to? How do we give to God? Kasi ang Panginoon, siya talaga yung pinaka-perfect example ng pagbibigay. Ayon sa John 3:16, For God so loved the world. Maraming may memorize, praise God. That He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. Una po palang nabigay ang Diyos, kaya tayo nakakapagbigay, kasi ang Diyos ang nagbigay. Kaya, ang dapat lang natin gawin, dito sa aking listahan, put God first sa giving. Unahin natin ang Panginoon sa pagbibigay. Ako, natutunan ko na to. Kaya gusto ko rin ibahagi, encourage sa bawat isa na matutunan nyo to. Kasi iba, pag inunan nyo ang Panginoon, kayo din ang unahin. Amen. Huwag nyo ilagay ang Panginoon sa pangalawa, pangatlo, pangapat. Ako ganun ako, pag sumahod, hindi ko tinitingnan yung mataas na palitan. Ang tinitingnan ko, mag-withdraw muna ako para kay Lord. Totoo yan. Amen. Kasi, nakikita ng Diyos yung puso mo kung ano siya, anong ranking niya sa buhay mo. Amen. Sa puso mo. Amen. Kung siya ay number 1 sa buhay mo, si Lord na ang bahala sa mga lalahanin mo. Amen. Yung inaalala mo mong padala sa pamilya, si Lord na ang bahala dyan. Kahit konti yung sahod mo, hindi mo nararamdaman, malalaman, nagkakasya yan.
Di ba po, sa atin sa Petroil, minsan walang incentive. Mga Petroil boys dyan, sakto lang, di ba? Oh, grabe, imbis na pampadala mo na yun. Tapos minsan may mga natutokso pa tayo. Yung mga sales. May sales doon. Punta tayo. Mababawasan pa. Minsan nauna pa yung pagbili natin ng mga bagay na gusto natin, yung mga material na bagay. Pero hindi dapat pala, di ba nabanggit yun ni Pastor Adja na yung tungkol sa treasure, ano bang sabi doon? Do not store up for yourself treasures on the earth where moth and vermin destroy. Kundi mag-ipon tayo ng treasure sa langit. Amen. Yung mga makalangit na Amen. bagay, sabi nga. Kasi where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Ayun, kaya ang Diyos, wag natin sisihin ang Diyos na kung minsan yung mga prayer natin hindi binibigay ng Lord. Minsan gusto natin yumaman, gusto natin ang sasakyan, pero hindi binibigay ng Lord. Alam niyo kung bakit? God want to protect you, protect us, na mahiwalay tayo sa Kanya. Kasi pag may pera na tayo, mayaman na tayo, karamihan, nalilimutan na ang Lord. Nagiging busy na. Kasi mapera ka na eh. Anong gagawin ko sa pera ko? Magbi-business ako. Anong gagawin ko sa pera ko? Hindi ka na makatulog minsan sa dami mong pera. Nawawala na si Lord sa buhay mo. Kaya ayaw ni Lord yon. Kaya minsan, mayroong mayayaman, nagkakapera, na mali yung paggamit nila, kinukuha din ni Lord, binabawi ni Lord. Na which is, sabi nga ng ating pastora Jack, yung blessing na binibigay sa atin, maging maging instrumento tayo upang maging blessing din sa iba. Tulad ko, ibine-bless ko itong TCF, dito ko binibigay yung ikapung ko kasi nagiging kabahagi tayo sa pagpapalagana ng salita ng Diyos. Amen. Kung wala tayong pagbibigay, meron ba tayong bahay panambahan na maganda? Yes. Na ginawa ng ating Pastor Eli. Tulong-tulong mga kapatiran sa paggawa nito. Tayo-tayo lang gumawa, di ba? Kaya napaka-faithful ni Lord kasi ang bawat isa ay nagbibigay. Kaya yun, patuloy tayong magbigay kay Lord. Amen. At makikita natin yun. Una, yung God first nga. Pangalawa, give generosity. Generously pala. Tapos, kaya tayo nagbibigay kasi nga yun ang Panginoon nagbigay sa atin. Tapos pang-apat, give cheerfully. For God loves a cheerful giver, sabi nga sa kanyang salita. Di ba po? Amen. Amen. Kaya yun, matutunan natin dapat, yung iba, hindi naman tayo Old Testament na eh. Ba't pa tayo mag-ibigay ng ikapo? Na which is, nang dumating na si Jesus Christ sa New Testament, ito na, yung Mark, New Testament yan. Itong verse na to, Mark, New Testament yan. Nakita natin kung paano nagbigay yung balo. Hindi 10% na binigay niya. 100%. Di ba po? Kaya, yun ang tularan natin. Na sana, huwag natin pigilan yung pagbibigay ni Lord. Kasi once na pinipigilan natin yung para kay Lord, ay pinipigilan din natin yung mga blessing na ay para sa atin, ibibigay ni Lord. Di ba po? Kaya yon, alam natin na ang tithes ay holy. Amen. Everything holy belongs to the Lord. Kaya pag hindi mo ito binigay, binalik ni Lord, sinabi niya sa kanyang salita na kung maalala natin before Malakay 3:10, 8 yata yun or 9, sinabi doon na nirarap natin ang ating Panginoon. Ninanakawan natin ang ating Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit tayo na sumpa, may course doon. Course, you and even the whole nation, sinabi doon, matatandaan nyo. Kaya yun, maging faithful tayo sa pagbibigay kasi
mararanasan mo yung tunay na biyaya ng ating Panginoon, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. Ako bago ako dumating dito, as a life testimony, dumating ako dito, wala akong pera kasi galing kami ng Damam. Yung shop namin doon, kasama ko si Joe, nagsara. Alam niyo kung bakit? Siguro almost 7 months kami doon. Wala kaming charge na inaatinan. So hindi kami nakakapagbigay. Yung trabaho ko dito, mawawala pa kasi nag-resign na ako. Kumbaga, kung anong mayroon ka, dahil nga hindi mo na gagampanan yung tungkulin mo kay Lord, kukunin niya lahat. Dumating sa panahon na yun, wala na ako sa system ng Petromin, pero praise God, binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon, dinala niya ako dito sa Jeddah. Dito ko nalaman na wala na pala ako sa Petromin. Trabaho ako ng trabaho, 3 months, wala akong sahod. Alam mo ang tumulong sa akin? Itong PCF, ang bumubog sa akin. Binigyan na ako ng bigas, mga kapatiran, nagdagdag ako si Pastora Cloud, 100. Si Ate Ibon. Ate Ibon, isang sakong. Oo. Kaya, Kilong bigas. 3 buwan akong walang sahod. Pero nung sumahod ako, itinuro sa akin ni Lord itong pagbibigay. Kaya yun, tuloy-tuloy. Maliit man yung pagpapala ni Lord, hindi man sa financial lahat. Ramdam ko sa health ng aking family, yung tuloy-tuloy na trabaho, yung mga pagpapala. Meron niyang pagpapala bigay sa akin si Lord material, pero alam ko, hindi pa para sa akin yun. Kasi parating pa lang yung birthday ko. Binigyan na ng advance. Grabe talaga si Lord. Praise God. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Kaya yun, tayo na po ay magbigay sa ating Panginoon ng buong pagtitiwala at buong puso. Kasi siya ang source. It will come back to you. Good measure, press down, shake together, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Panalangin po natin itong ating mga kaloob. Sabihin, Panginoon, aming Diyos na makapangyarihang Diyos. Ikaw ay banal, Panginoon, Lord God. You are faithful, O God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pribileyo at pagkakataon, Panginoon, Lord God, na ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, Lord God, na ipakita sa iyo, Panginoon, Lord God, kung paano magpuri, Panginoon, Lord God, sa pagbibigay, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, Lord God, na itinuro mo, Panginoon, Lord God, na patuloy kaming magbigay sa iyo, Panginoon, God. Patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Pagkat kayo, Panginoon, Lord God, ang source ng lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon, Lord God. Kayo ang great provider namin, Panginoon, Lord God. Jehovah Jireh, Panginoon, Lord God. Walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Hindi ko man alam kung anong mga kahilingan ng mga kapatirang naririto, Panginoon, Lord God. Kayo po patuloy na magpala, Lord, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Kayo po ang patuloy na magturo, Panginoon, Lord God, kung paano magbigay sa iyo, Panginoon, Lord God, kung paano ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, Lord God, ang lahat sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga kapatirang nagbigay at sa mga hindi pa man, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy niyong ipuin ang kanilang puso, Panginoon, Lord God, na magtiwala, Panginoon, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Sa kalakip na ito, Panginoon, Lord God, ang iyong pagpapala, Panginoon, Lord God, na ipinangako sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong gabay, Panginoon, Lord God. Sa iyo namin tinataas, Lord, ang lahat sa aming buhay. Ang kumpanya ng bawat isa, Panginoon, Lord God,
I pray and declare, Panginoon Lord God, na patuloy nitong pagpalain, Lord, upang patuloy na maging daluyan ng pagpapala, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon Amen. God. Amen. At ganun din po, Panginoon Lord God, ang bawat isa, Panginoon God, I pray, Panginoon Lord God, na kami maging daluyan, Panginoon God, ng pagpapala, Panginoon God, patungo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, Panginoon God, at maging sa aming mga simbahang dinadaluhan, Panginoon Lord God. Bless, Panginoon Lord God, TCFI and Panginoon Lord God, abundantly, Panginoon God, at kami naniniwala, Lord, na hindi niyo kami pagpupularin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. In Jesus' name I pray. Amen.